Dahil sa pangamba at takot na maaaring magkaroon pa ng mga aftershocks, marami sa ating mga kababayan sa Glan, Sarangani ang nagpasyang huwag munang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Sa halip, pansamantala silang nananatili sa mga evacuation center o kaya naman ay natutulog sa gilid ng kalsada. Isa na rito ang pamilya ni Nanay Arlita. Kwento niya sa amin, nasira ang kanilang tahanan matapos ang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Socsargen region ngayong buwan. Ang among balay, ma'am, kay doon sa lubi. Huwag yun akong problema niya kung bata. Yan, nami bata sa eskwelahan, doon ka buo. Wala akong problema. Oo, niya, pag-abot na mo, ma'am, wala ni atop among balay. Dahil rito, araw-araw silang naglalatag ng banig o kung ano pa mang pwedeng mahigaan sa gilid ng kalsada upang makatulog o makapagpalipas ng gabi. Ang kalsada rin ang nagsilbing pansamantalang tirahan ng pamilya ni Mang Jonas. Isang habal-habal driver sa lugar. Kwento niya, nawasak ang kanilang tahanan dahil sa lindol. Nya, pag uli na ko sa balay na mo, adag ko nagagliki ang balay. Di na may matulog dito, ma'am. Di na may daplis kalsada. Adlok may aftershock ba nga. Magdunduyan na ganoon og ginig kuha na linog. Ang bungbong ba halubrak bang sangko. Magana-ana ng jealousy mo. Nakapanlulumo ang laki ng iniwang pinsala ng lindol sa Glan, Sarangani. May mga kumpirmadong nasawi habang daang-daan namang kabahayan ang nasira. May mga nadanyos din namang kalsada at tulay. At kasalukuyan ay nananatiling nasa state of calamity ang bayan. Ang Glan, Sarangani ay kabilang sa mga lugar na prioridad na napuntahan ng Office of the Vice President, Disaster Operations Center upang maghatid ng rice food boxes sa mga residente na apektuhan ng lindol. Para sa ating mga kababayan, malaking tulong ang natanggap nilang munting handog ng tanggapan. Nabawasan kasi nila ang kanilang pag-aalala sa gastusin para sa pagkain sa mga susunod na araw, habang unti-unti silang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Dakong tabang ni sa mga ma'am, para makakaon ng pamilya, ma'am, para dili namin maglisod. Labi na ang kanang tubig na lubog. Huwag yun naman problema na mo. Tubig yun, lubog. Nagpasalamat ko kang bayis, ma'am. Kay ang gumikan sa iyang hinabang rin namo. Nauna nang binisita ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga bayan ng Jose Abad Santos at Sarangani sa Davao Occidental. Gayon din ang iba pang komunidad sa Sarangani Province upang personal na alamin ang kalagayan at pangangailangan ng mga apektadong residente. Mula dito sa Glan, Sarangani, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.